Let's open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter 3. Chapter 3 verse 7. Bilis ng oras natin at 10:50 na. No, mabilis lang din naman tayo para relax lang muna. Exodus chapter 3 verse 7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. Sabi niya, matagal ko nang nakikita yan. Yung pasakit, yung nararamdaman, yung mga pighati ng aking mga tao na nasa Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Sila ay nasasaktan, sila ay marami ng mga hinaing, sila ay sumisigaw na sa akin sa kanilang kahirapan dahil sa kanilang mga amo, yung mga nagpapahirap sa kanila, at alam ko ang kanilang mga kapighatian. Ganon na yung nangyayari sa kanila sa Egypt, pero nung ang Diyos nagplano na sila iilabas ng Egypt at dalhin sa Promised Land, gusto nilang bumalik. May mga tao palang ganon, Pag sanay na sa hirap, ayaw na sa kung hindi na nila naramdaman yung mga masochist, yung pag hindi mo binubugbog, wala sa kanya yun, malungkot siya, kailangan bugbugin mo lagi para masanay siya. Pero ang bugbugan, wala yan dito sa church, ha. Sa mga mag-asawa, hindi ito ang lugar na ito, na magbugbugan tayo kung hindi man physically sa mag-asawa. Ikaw naman, kanina ikaw nakatama sa akin ngayon ikaw naman. Hindi ito ang lugar na ito at wala yan dito sa church. Yung magbugbugan, kung hindi man physically, sa salita, kahit words to words, hindi yan uso rito sa church natin. Kasi pag nangyari yan dito, ewan ko na lang. Makikita naman, pag yan nangyayari dito sa church, ibig sabihin wala tayong conversion. Wala tayong yung buhay na ayon sa salita ng Diyos. Sa verse 8, I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Ako mismo ay bababa para sila ay iligtas sa kamay ng mga Egyptians and to bring them up out of the land, unto a good land, sa mabuting lupa, matabang lupa, malaking lupa, malawak na lupa, a large, and to a land flowing with milk and honey. Umaapaw yung doon, yung gatas, yung honey, ibig sabihin yung lupa ay talagang cultivated. Hindi mo kailangan ng fertilizer dahil ang lupa mismo ay sagana na. Unto a place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Shall we pray for a while? Lord, again, thank you so much, Lord Jesus, sa pagsama mo sa amin this week again. Thank you for all the souls. Thank you for your love, for your mercy that you've given them, Lord Jesus, na sila rin ay masave. And we're praying for them, Lord, na sila ay bigyan mo ng puso na magmahal sa iyo, Lord Jesus. Huwag nilang sayangin ang Holy Ghost na binigay mo, the salvation that you've given them. And thank you, Lord, sa aming mga kapatiran na we're always praying, sa mga kapatiran na sumasama. Lord, thank you for giving them the burden for souls, Lord Jesus. And Lord, we thank you for all the healing, protection, for all the understanding that you've given us, Lord. Lord, we praise you, we love you, bless your word this morning. Thank you so much, Lord. This word will edify all of us, Lord Jesus. And Lord, thank you so much. We do this with all humility in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Another verse, yung binasa natin kanina dito, ito ay pangako ng Panginoon sa kanila na dahil sa inyong pighati, dahil sa inyong kahirapan, yan ay pinangako ko magmula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, tapos napunta kayo dyan sa Egypt.
no, ang aking pangako sa inyo na ibabalik ko kayo sa promised land, dadalhin ko kayo doon at yung lupa na yon, wala kayong gagawin kung hindi trabahuin lang. No, andun yung aking pangako, pero bago nyo makuha ang lugar na yan, yung aking pinangako, you must fight for it. No, if you want my promise, if you want the land, fight for it. No, if you want to go to rapture, kung gusto mong sumama sa langit, you fight for it. No, kailangan trabahuin natin ito, mga kapatid. Another verse, John chapter 14, verse 1. John chapter 14, verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Huwag mahabag, huwag matrouble, huwag matakot, huwag magpanik, no, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Kayo ay magtiwala sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. O sino ngayon ang troubled? Huwag na lang itaas ang kamay. No, troubled dahil bukas may bayaran. No, bukas bababa yung diesel, 2 pesos yata, yung gasoline bababa rin. No, yan ang ating mga sa Tuesday. No. Yan ang ating ang daming mga troubled, ang daming mga sitwasyon na pwedeng magbagabag sa atin. No, andyan na si Judith, andyan na siya, malapit na. Malapit na nga talaga kasi malapit na yung, sa may mga birthday, happy birthday, lilipas din yan. No? No? So itong trouble is everywhere, mga kapatid. No, kung hindi man ang trouble dahil cost ng mahal mo sa buhay, cost ng trabaho mo, cost ng kung ano-ano pa man o personal, lahat ng yan ay pwedeng mag-cause ng trouble sa buhay natin. Pero ang sabi ni Jesus dito, sabi niya, kalma lang, relax lang. No, sabi niya, ang sagot lang dyan para mawala yung bagabag mo, sabi niya, maniwala ka sa Diyos. No, maniwala ka sa akin. No, pero ang tanong, Lord, parang hindi ganun kadali eh. No, kahit gusto naming maniwala, at naniniwala naman kami, binigyan mo pa kami ng Holy Ghost, pero pagdating ng problema, Lord, natatakot pa rin kami. No, lapit tayo kung kani-kanino, pero pagdating sa dulo, sabi ni Jesus, kung kanina ka pa lumapit sa akin, i-dissolve na. No, paikot-ikot ka kasi. No, ngayon mo lang ako naalala. Minsan nakalimutan natin na tayo pala may Holy Ghost. Pero ang Holy Ghost nawawala minsan, no, pag tayo ay natatambakan ng mga troubles, no, sa buhay natin. Verse 2, in my Father's house are many mansions, no, the dwelling place of God, yung kanyang tirahan ay alam natin which is in heaven. No, in my Father's house are many mansions, no, maraming mga doon, mga abiding places, place of habitation. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sa Old Testament, ang pinangako ng Diyos sa mga Israelites ay ang lugar kung saan physically makikita nila. No, God promised the Israelites to bring them to the promised land, a land flowing with milk and honey, a literal, a physical place which they could dwell. And they have seen it with their own eyes. No, at nakita na nila ang physical na promesa ng Diyos, yung Canaan land, yung promised land, yun ay pinangako sa kanila ng Diyos na okay, puntahan nyo yan, yan ang lugar na pinangako ko sa inyo, yun ay kitang-kita ng kanilang dalawang mata, but they have to face the Canaanites, they have to face the Hivites, the Jebusites, the giants, no, meaning, kung gusto nyo talagang makuha ang promesa, na lupa na yan, no, ibig sabihin, gawin nyo rin ang parte nyo. No? Andyan na yung pangako ko, trabahuin nyo na lang. No, andyan na yung bunga, hinog na. No, brother, hindi pa rin nahuhulog eh. Sobra na yan. No? No, binaba na nga ng Diyos yung sanga hanggat sa maabot mo, hindi mo na kailangang umakyat. Ikaw, aantayin mo pa
na malaglag, saka mo pakinabangan. Pag nalaglag na yan, bulok na yan. No, ganun ang bunga. Pag yan nalaglag na, ibig sabihin, kung hindi bulok na, rotten na, may mga uod na yan, pag ganun ang sobra na yan. No, ito, yung mayroon pa tayong lakas na binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, at yun, ito ay gamitin natin ng gusto, lalo na pagdating sa gawain natin. No, dahil ang taong tamad, ang sabi ng Biblia, hindi dapat pakainin. No, a slothful man ay hindi dapat pakainin. Yun pa naman ang problema talaga sa taong tamad. No, kakaisip pa lang niya, pagod na siya. No, at ang taong tamad, tandaan nyo, ang taong tamad, walang gagawin yan kung hindi magreklamo. No, yun pa ang pinakamaraming reklamo, ang taong, of course, yung tamad. At dito mga kapatid, mga young people natin, tinitrain natin yan sila kung anong mga dapat gawin dito. O kayo, ito, ganyan, gawin nyo dyan. O kayo, dito kayo. Para pag nakita nyo yung gawain, matuto kayo. No, dahil ayaw natin na habang tayo ay lumalaki, no, although dapat balanse. No, magaling ka sa school, yung tamang balanse lang. Yun bang... Hindi mo alam kung anong itsura ng mga gulay. Hindi mo alam kung anong itsura ng karne, ng isda. No, hindi, balansehin natin dahil number one, hindi naman tayo pinanganak kagaya nila, anak nila Bill Gates, nina Elon Musk. No, si Elon Musk, problemado rin siya sa kanyang anak. No, dahil binaliwala rin siya ng kanyang anak. Si Tom Cruise, no, parang yung kanyang... umayaw na yata yung anak niya. Parang pinatanggal na yung apelido ng kanyang anak sa kay Katie Holmes. No, showbiz, ano? No? So marami mga kapatid, no, sinasabi natin ito, why? We must grow, of course, maturely. At sa pagkatuto natin na yan, hindi naman natin sinasabi that we must be expert in everything. Pero yung balance lang na kahit papano may alam tayo, why? No, time will come, yung nanay, yung tatay mo na inaasahan, mawawala rin yan sila. And time will come, ikaw ay magkakaroon ng pamilya. No, kung plano mong magpamilya, magkaroon ka pa ng anak, no, anong ituturo mo? Ano ang pwede mong mai-impart doon sa mga anak? No, mayroon kaming kakilala mga kapatid, no, pagdating sa school, no, talaga namang nakagraduate yun with flying colors, galing pa yun ng... sikat na school na talaga namang mga school ng mga matatalino. No, diyan sa Mapua. No, graduate din diyan. Board passer, lahat. No, binigyan ng kamuting kahoy. Nung binigyan ng kamuting kahoy, nilinis niya ng husto. Lahat nakakilala ng kamuting kahoy? No, iba yung kamote, ha? Iba yung kamuting kahoy, iba yung dahon ng kamote. No? Para no, iba yung tangkay. No? Pag nag-harvest ng kamuting kahoy, hinahatak lang 'yan. No, paghatak, no, dala-dala na lang lahat ng kamuting kahoy. Nung siya binigyan ng kamuting kahoy, pagdating sa bahay, excited, kinuskos yung kamuting kahoy, nilinis lahat. Pagkatapos nilinis, pinagati-hati, nilaga. Nung nilaga, nahirapan kami magtanggal ng balat, Lumambot naman. No? Lumambot naman, imagine, pati yung balat ng kamote nilaga. No? Why? No? Nagkaroon na ng anak, malapit na magkaroon ng apo. Kamuting kahoy lang. No? Nilaga kasama yung balat. No? No, just imagine. No, that is why, mga kapatid, everything around us, we must observe. No, lalo na sa mga kabataan natin, mag-observe. Ano yung ginagawa dyan? Ano ang ginagawa dito? Lahat, no, pag-aralan natin yan. Hindi natin makuha yan, number one, kung wala tayong interest. Number two, kung tayo ay patamad-tamad, ngayon pa lang sa kabataan, magsipag na kayo. No, pag pinapaaral, mag-aral. Di baling magtiis ng 4-5 taon, kung yan ang kurso mo, kaysa sa ngayon, kuya-kuyakoy, enjoy-enjoy ka. Ayaw kong mag-aaral, andyan naman si nanay tatay. Pag ikaw nalipasan, forever magsasacrifice ka.
Di bali nang mag-sacrifice ka ng 4-5 taon. No, at pag mayroong pampaaral, mag-aral ng husto, mga kapatid. So again, let's go back. No? Dito sa New Testament, sa binasa natin kanina mga kapatid, ang sabi ni Jesus dito, sabi niya, ako mismo ay magpe-prepare ng lugar din para sa inyo. So just imagine kung ano yung pinangako ng Diyos sa atin, ni Jesus, yung pinangako niya doon sa Old Testament, a promised land, dito lang yan sa lupa. Napakaklaro, sabi niya, daling ko kayo sa promised land, sa Canaan land, pero marami doon ang hindi pa interesado. No, 2 lang ang nakapunta sa promised land, Joshua and Caleb, and then 20 years old and below. No, the next generation, sila yung nakapasok sa promised land. Lahat ng naunang henerasyon, 20 years above from Egypt, lahat yon ay naubos sa during in their wilderness journey. No, so just imagine, no, kung grabing ugtas ng Diyos, ano, for 40 years. Yung ugtas, yung inis, iba yung galit yung pagkonsume. No, konsumisyon ng Diyos for 40 years, just imagine, no. At alam ng Diyos na ganun ang mga attitude ng mga taong dadalhin niya sa promised land. Alam ng Diyos kung ano ang attitude, karakter na mayroon tayo na dalhin niya sa rapture, na dalhin niya sa langit. Alam ng Diyos. Pero ang siguraduhin lang natin mga kapatid, ang susi, that when the rapture comes, ano ang pwede nating i-develop sa pagkatao natin, yung wag mareklamo. No, wag murmur ng murmur. At magtiwala tayo sa Diyos na ang rapture ay totoo. Just imagine mga kapatid, yung pinangako niyang lupa doon ay lupa physical. Ang laki ng diferensya, no? Yung pinangako niyang lupa dito sa New Testament na para sa atin, pinangako niya ito na hindi, ano ang sabi diyan mga kapatid? No, ang title ng preaching natin, hindi ko pa naman nakalimutan to. Looking for a better place. No? Ikaw ba ay naghahanap ng mas magandang lugar, mas maayos na lugar, parang commercial, ano? Tapos nakalagay sa likod, Camellia. No, nakalagay diyan, Camellia, Mega World, ano pa ba ngayon ang mga malalaking natin? Kay Kunsunhi, Ayala, no, yan ang makikita natin diyan. But in the New Testament, Jesus offers a much better place than the land of Israel. What we need is faith to believe in Him. Jesus said, ano ang sabi niya mga kapatid, dito, in my Father's house are many mansions. No, Jesus prepared a place for us, not just a place, but a very special place for us to dwell or to live. No? Ano ang lugar na ito mga kapatid? No, yung mga lugar natin sa ngayon, if you are looking for a better place, no, marami bang mga lugar sa ngayon? Yung nakaraan, ang Palawan, again, nakasama na naman sa the most best place, destination in the world na para puntahan. Ngayon, ang daming mga building na nagtatayuan, no, madalas mga condo units. No, mayroong unit na pang mid, pangmasa. Pero ang unit na yan, pangmasa na 28, 25, ang mga mga studio type na mga units, no, 23 to 28 or 32 square meters. Pero ang mahal pa rin. Yung presyohan, hindi natin kakayanin, ang monthly nun sobrang taas pa rin. No. Ganon kahirap mga kapatid. Mayroon namang mga high-end condo na ang mga presyo matataas din talaga. Kay Carlos Yulo, no? Ilan yon? 35, 32. No? Tumalon-talon lang ng konti, nag-dive lang ng konti, may condo na. No? Grabe, ano? No? Gumanon-ganon lang siya doon, kaya biglang dumami. Nagkabit lang ng konti, pagbaba. No? May no? Nagiging gymnast na lahat. Hindi tuloy maiwasan na i-compare yung sundalo natin dyan sa West Philippine Sea na naputulan ng kamay, pinaglaban daw ang buong bansa natin
pero wala man lang nakuha, pero naputulan. Pero yung tao na nagkunting galaw-galaw lang, no, milyones kaagad, 35,000 worth of condo units, mga kapatid. No, and if you are looking for a better place, pag sinabi nating better place, naisip natin kaagad, of course, kung ano ang mayroon sa mundo natin. No, wala ng iba pa. The first gated subdivision in the Philippines, saan? Sa Forbes. No, yung pinakauna after World War II. Yung mga Ayala, naghikayat sila, okay, dito na lang kayo sa Forbes, lahat ng mayayaman, bigyan ko kayo ng comfort, punta kayo dito. No, andyan sa Forbes na yan. No, at ang presyo ng lupa ngayon sa Forbes, kung mayroong gustong bumili doon, if you are looking for a better place, Sister Kalin, no, ang presyo ngayon per square meter. Pag sinabing square meter, isang square metro. No, isang ganun lang. No, ito lupa natin itong lupa natin siguro 17 by, pero yung kabuuan, ang lupa natin ay 1,054. Ang laki ng lote natin na ito. No? Sa Forbes Park sa ngayon, per square meter, isang kwadrado lang, 450,000 to 500,000 per square meter. Tayo nga monthly, hindi pa makabayad ng ating upahan. Saan mo kukunin? Ganun. That is why ang presyo dyan, 1,000, 2,000 square meters, bilyon ang presyuhan. Yung mga nakakuha dyan dati na murang-mura pa ngayon, tiba-tiba sila. No? If you are looking for a better place, pagpasok mo dyan, tatawagan mo na may papasok, walang umiikot doon kung sino-sino. No, dahil ito 24/7 ang security rito, may mga cameras, lahat ng amenities andito na, lahat ng malls andito lang sa piligid. No, so kung gusto mo ng magandang lugar, andito lahat 'yun. Imagine, 1 square meter 500,000. No, saan mo kukunin 'yan? Samantalang yung mga tao dyan, kontento na nga sa gilid, barong-barong, kontento na sa ilalim ng tulay, no, kontento na. Kaya sabi ng iba, no, sabi niya, yung bahay ko, brother, tinitirhan ko, poste pa lang, no, milyones ng presyo sa ilalim ng tulay, no, nakatira, no, bilyon. But every time, mga kapatid, every time, no, kahit sa atin din, no, tayo, no, dito sa Manila, napakahirap magkaroon ng bahay. No, kahit dito mismo ang mahal. No, upahan ang mahal. No, upahan, may upahan ka na, tapos may plano ka pang bibili ng kotse, kailangan yung kotse mo may parkingan pa. Kasi pag nilagay mo lang sa gilid ng kalsada, ay wag sumama ang loob mo kung every time yan may yupi, may guhit, may kung ano-ano, may dumi. Eh siyempre ganun talaga yun. No, at hindi madali, we are looking for a better place kahit sa paghahanap ng mauupahan. No, ang gusto natin, the best for us. Ang gusto natin, may comfort. Pag lumipat tayo sa lugar na yan, excited ka. No, dahil pag lumipat ka dyan, ito na, pinaplano mo na lahat. Dito yung sofa, dito yung cabinet, andito yung 100 na TV. No, mabalakihan talaga. No, gano'n. Oh, yun, parang ganito. No, may theater room ka pa. Lahat dahil gusto mo comfort. Pag may pera ka, anong gagawin mo? Ipapaayos mo yung bahay mo. Again, for comfort. For a better place. Pero lahat ng yan, mga kapatid, lahat ng yan ay iiwan natin. No. And God has prepared for us a place na hindi mapupulyot ng kung sino-sino mang tao. A place na hindi mananakaw ng tao kung ano ang mayroon doon. Ang lugar na hindi sisirain ng tao kung ano ang mayroong lugar doon. That is why this place is a very special place for us, for a people like us. No, na kung hindi binigyan ng Diyos ng mercy, ng awa niya, ng understanding, ng long suffering niya, we cannot avail these things, mga kapatid. But again, during in the 1950s, naabutan pa yan yung mga kapatiran natin na nauna sa atin ng konti. No, yung mga lugar, yung mga kabundukan natin, during that time, the 1950s, 70-60% yung kabundukan natin, puno pa yan ng mga puno.
Ngayon, nasa 7% na lang yata mayroon ang mga puno natin. Yung mga elepante dyan, mga elephants dyan sa South Africa in the 1950s, libo-libong parang langgam lang yan pag tiningnan ng helicopter. Yung mga elephants dyan, pag tiningnan yung mga lugar niya yan sa mga safari na yan, yung mga elepante dyan, libo-libo parang mga langgam pag tiningnan ng helicopter. Ngayon, kahit ibaba mo yung helicopter mo, nilanggam, wala kang makita. Dahil, why mga kapatid? Because every time God created our world in a perfect place, in a perfect habitation. Pero nung dumating tayo ng mga tao, Lord, yung creation mo pangit. That is why gawin namin ito. Yun yung sinasabi. Nung dumating ang mga engineers, mga architect, during their time, mga Romans, walang mga architect, walang mga engineer, pero yung kanilang mga tulay, mga kalsada nila, after 3,000 years hanggang ngayon, buo pa rin ang mga tulay, ang kalsada nila. Nung dumating ang mga engineer sa panahon natin, 1 linggo pa lang, bumagsak na. Engineer yun. If you are looking for a better place, wag kang pumunta ng DPWH. Madidisgrasya. We say, praise the Lord. But again, mga kapatid, hindi ibig sabihin pag ikaw ay nakatira na sa lugar na gusto mo. Sa bahay na pinangarap mo, hindi ibig sabihin ikaw ay masaya kagad. Si Shaquille O'Neal, yung dating basketballista. Si Shaquille, yung 7'6" ba ang height nun? Yung negro. In-interview siya ni Ellen DeGeneres dati. Sabi niya, how many rooms do you have in your home, in your house? Sabi niya, ilang kwarto mayroon ka sa bahay mo? Sabi niya yata parang 37. I have 37 or 27 rooms. Yung bahay ko, may basketball court pa yon sa loob. Siyempre, basketballista. So, napupuntahan mo lahat ng rooms? I mean, no. Ang pinupuntahan ko lang lagi, yung CR at saka yung kusina. Sabi niya, are you sure? Sabi niya, yes. Yun lang. Sabi niya, hindi mo ba alam, sa dami ng bahay mo, sa dami ng kwarto, hindi mo ba alam na from time to time, yung mga inidoro dan, unodoro, mga CR dyan, toilet bowl, hindi mo ba alam na kailangan yan, i-flush mo rin kasi mangangamoy lahat yan. Pag na-stagnant na ang tubig dyan. Sabi niya, yun lang. So, bakit ka nagpagawa ng ganong kalaking bahay? I don't know. Status symbol. Magsisikap tayo ng gusto, mangangarap tayo ng gusto for a better living, for a comfortable place, for a better place na pinapangarap natin. Lahat tayo, anong sinisikap natin? Sinisikap natin makapagtapos, pagkatapos makapagtapos, magtrabaho na, akala mo nahirapan ka na sa pag-aaral mo, ngayon nagtatrabaho ka na, excited ka dahil kakagraduate mo lang, 1 linggo pa lang, reklamo ka na. Hindi pala madali. Yon ang realidad. Dahil naghahanap ka na ngayon ng pera, para, sabi nga nila, buti pa daw yung bata, ang isip lang ng bata, maglaro, kumain, maglaro, magkain, wala siyang pakialam kung ano na ang kaimtangan o sitwasyon ng kanyang magulang para kumita ng pera. Yan, pag tayo nagtatrabaho na, ano ang buhay natin? Magbayad lahat ng bills. Bayad lang ng bayad ng bills. Magtrabaho ka dahil may nag-aantay na bayaran. Magtrabaho ka para kumain. Lahat ganon, mga kapatid. And our God knows it all. Alam niya yan lahat, mga kapatid. But again, we're always looking for a better place. Ang dating palayan, ngayon Camellia na. Sa Cavite, grabe brother, yung lugar nila ni Brother Ed doon, yung dating wala kang makita doon. Ngayon, yung harap ng Camellia, mayroon doon, dating farm yon, mga paghahayupan, yung kanyang mga alaga doon, hanggang ngayon andun siya. Lahat ng nasa paligid niya na subdivision, nagpipetisyon na gusto siyang paalisin na doon dahil napakabaho daw ng lugar nila. Pag yung hangin, umiba yung timpla, mapunta sa subdivision nyo, ang tawag nila doon, pulutan eh. Grabe yung amoy talaga. Of course, dahil yun, farm ng mga hayop, kung ano-anong klaseng hayop, yung hangin, pagpapunta sa kanila, napakabaho talaga ng amoy. May camellia, sa kabila, may kung anong subdivision. Anong sabi nung may-ari ng farm?
Sabi niya, wala pa kayo lahat dito, farm ko na ito. No, tapos ngayon, dumikit kayo sa akin, lahat kayo magrereklamo, no, na paalisin niyo ako rito. No, 1950s, 70s, andun na yung lupa na yon. No, why? May regulation kasi yan. Pag nagpatayo ka ng farm, at least, mga poultry na yan, 300 meters away mula doon sa kabahayan. Ang problema, sila ang dumikit. No, andun na yon dahil sa camellia. Ganon mga kapatid, 24 hours security, may clubhouse, nearest to everything, lahat ng comfort mo, yan naman ang ino-offer ng mundo natin palagi. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Lahat ng comfort ng tao, ano ang gagawin ni Satanas? Lahat ng better, lahat ng maganda sa paningin natin para lang hindi tayo makapokus sa Diyos, yan ang gagawin niya. O ito maganda to. Anong problema mo ngayon? O sige, mag-red horse ka. Kailangan mo yan. Nung maganda yan, mawawala yung problema mo. O mag-drugs ka dahil kailangan mo yan, mawawala yung problema mo. Lahat, peke na klase ng better. No? Peke na klase ng kabutihan at yan ay ino-offer ni Satanas, mga kapatid. But again, ano ang pinaplano ng Diyos sa atin, mga kapatid? Ito, no, ang plano niya sa atin ay bigyan again ng lugar. Dahil yung lugar na pinangako niya sa mga Israelites, of course, hanggang ngayon, matindi ang bakbakan dyan. But our God is so good. At nakita niya na yan noon pa man, sabi niya, wala. Basta lahat ng bagay na mapuntahan at makita ng tao, nasisira. No, lahat napupulyot, lahat nadudumi, na yung creation niya talaga namang nasisira. So ano ang pinaka-the best na pinaplano ng Diyos natin, mga kapatid? Ito sa verse 3, no, sa John chapter 14. And if I go and prepare a place for you, no, sabi niya, personally, ako mismo maghahanda, mag-aayos, mag-prepare ng lugar na pupuntahan ninyo dahil gusto ko the best. Dahil gusto ko pagdating ninyo doon, wala kayong reklamo. Thank you, Jesus. But again, babalik tayo, mga kapatid, palagi, no, sa wisyo natin na, Lord, sino kami? No, para ikaw mismo ang mag-asikaso na pagdating namin, sasabihin namin, Lord, the best ito. Lord, wala kaming reklamo dito. No, number one, sino tayo para ganyanin ng Diyos natin? No, para ano ang credentials na mayroon tayo na siya mismo ang gagawa. But again, bilang isang host, no, ikaw nagpahanda ka ng birthday party. No, sa Middle East, pag sila may kasal na mangyayari doon, ikaw magpapadala ng isusuot, no, ng mga bisita mo. Okay, nanyayahan kita, okay, isuot mo ito na yung susuotin mo, pupunta ka na lamang, no, lahat ng gagawin mo, okay, kailangan mo ng eroplano, papadalahan kita dyan para ikaw makapunta at tapos pabalik, ako rin maghahatid sa'yo, ganito. Why? Because ang host excited. And our God is excited someday, mga kapatid, no, na yung lugar na ito ay inihanda niya talaga for us. Sabi niya, ako magpe-prepare dito, ako mag-aayos, at ako rin ang susundo sa inyo. I will come again and receive you unto myself. Yung mga dignitaries natin coming from around the world, pag pumunta dito sa Pilipinas, pag ikaw, halimbawa, anong tawag doon sa mga ambasador, no, pag may ambasador na galing ng ibang bansa, mag-courtesy call dyan sa presidente natin, minsan ang haharap na lang yan yung executive secretary. Minsan yung haharap sa kanya yung DFA secretary natin, yung foreign secretary. No, minsan hindi na yan haharapin ni presidente. Pero minsan pag prime minister, pag president ang dumating dito, walang ibang haharap niyan kung hindi presidente rin. Why? No, special na tao eh. No, talagang honorable na tao, no, pupunta rito. No, pero itong sa atin, mga kapatid, ano ang gagawin ng Diyos natin? Sabi niya, ako mismo ang magre-receive sa inyo. No, ibig sabihin, lahat siyang may gawa nito. Pwede niya namang iutos ito eh. No, kung hindi tayo importante, mga kapatid, no, sa harapan ng Diyos, kung hindi tayo ganun ka-special, hindi niya gagawin ito na lahat personal. O di ba may mga painting na sabi nila, bakit napakamahal ng painting na yan? Kasi ano yan? Ano tawag nila nun?
masterpiece, talagang pinaghirapan ko yan ng husto. No, para mabuo yan, Leonardo da Vinci, yung mga Mona Lisa smile, sobrang mahal, millions of dollars ang inabot dahil yan ay kanyang masterpiece at napakamahal. At hindi niya yan pakakawalan. Walang ibang masterpiece ang Diyos natin, mga kapatid, kung hindi tayo. No. Saan niya tinatrabaho? Dito niya tayo tinatrabaho, mga kapatid. And someday, pag natapos na ang masterpiece niya na ito, ano ang sabi niya? Ako mismo kukuha niyan. No, ako mismo ang magdadala niyan, mga kapatid. No, papunta sa akin mismo. I will come again and receive you unto myself. No, ganun yun eh. No, ano ang pakiramdam? No, punta ka sa isang pamamahay, pagpunta mo doon, no, no, salubungin mo nga si darating daw siya. No, ang pinasalubong sa iyo katulong. O di ba anong pakiramdam? Sabi ni Naaman, no, kapitan ako general ako ng buong sundalo ng Syria. Tapos katulong yung pinaharap mo sa akin. No? Ganun ang pakiramdam. No? Dahil ibig sabihin, parang ang dating sa iyo nun, hindi pala ako importante sa kanya, no? Parang wala lang pala ako. No, kasi katulong lang yung pinasalubong. Oh. Pero pag bukas pa lang ng gate, ang sumalubong sa iyo, yung may-ari mismo ng bahay, tapos nagyakapan kayo, anong pakiramdam? Special ka talaga. No, ganun ang klase ng pakiramdam. Receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Sabi niya, ang aking luklukan, kung nasaan ako, ito ang lugar na hindi pwedeng ipulyot, nakawin, sirain ng tao. Sabi niya, kung saan ako, doon kayo. No, at ang lugar na ito ay matagal ko nang inihanda para sa inyo. And whether I go, you know, and the way, you know. At ang lugar na ito, mga kapatid, if you are looking for a better place, nung dumating tayo dito sa church natin, hindi kaya tayo nagsisi? No, marami tayong pangarap sa buhay. At tinuturuan tayo dito sa church kung paano tayo makipaglaban ng oras, ng time, ng prinsipyo natin pagdating kay Jesus. No? Hindi ba tayo nagsisi? No? Brother, sana hindi na lang ako pumunta sa church na yan. Kasi hindi na natuloy yung plano ko na mag-abroad. No? Hindi kaya nagsisisi tayo dyan. No? Dahil napunta ako sa church na yan, hindi na ako nakapag-abroad. Oh, yes, no? No? Kami rin, nangarap din na mag-abroad dati. Dahil ang isip natin, walang pera dito sa Pilipinas. Hindi kayang gawin ng Diyos na paraan. Why? Dahil lahat dati, ang isip natin, ang plano natin, tayo lang lahat ang nagpaplano nun. No? Walang pera sa Pilipinas. Doon, malaki, engineer, accountant ako, mas maraming may pera doon. pag nurse ako, pagdating doon sa Singapore, tinanong ko nga yung lola ko, sabi ko, Mang, magkano ba ngayon ang per hour doon, yung pinakamababang sweldo sa California? Sabi niya, ngayon, yung simpleng trabaho mo lang, ang pinaka-rate mo doon, $18 per hour. O 18 times 50, magkano? 50 lang. O sa mga mabibilis dyan. No, ganun. Hindi ko na mabilang eh. No. So, ganun. Times 8 mo pa yan pag masipag ka. So, tiba-tiba ka talaga. At yung ganung klaseng offering, di ba, ang isip mo kaagad, within 1 year, makabili na ako ng lupa. Within 2 years, mapatayo ko na yung bahay. Within 3 years, may kotse na yung nanay at tatay ko. Within 4 years, si kuya, si ate, mga kapatid ko, mapagtapos na sila lahat. After 5 years, why? Because you are looking for a better place. Wala tayong option dati kung hindi kaagad sisibat doon. At yun lahat ay pangarap lang. And still, ang Diyos pa rin ang magde-decide noon. Maraming pumunta doon na pagbalik dito, nakakabaong na. Pero anong hanap? Better place. Dahil maganda doon. And when we come to this place, to this church, nung dumating tayo dito, na iba ang ating pananaw na kailangan pala sa bawat plano ng buhay natin kasama si Jesus. Why, mga kapatid? Dahil hindi assurance,
na pag ikaw kumita na doon, masaya ka na. No, sa kahit anong trabaho, pag hindi ka masaya, irritable ka, galit ka lagi. No, kahit marami ka ng pera, wala kang pambili, problemado ka. Pag dumami na ang pera mo, problemado ka pa rin. Why? Ang iniisip mo na ngayon, paano hindi mawala ang pera na ito? No, baka nakawin ito, baka ganito ito. No, pag wala ka namang problema, hindi mo problema ang nakawin sa iyo kasi wala ka naman. No, ang problema mo, paano hanapin yan? Ibig sabihin, mga kapatid, walang secure na bagay at lugar dito sa mundo. That is why God has prepared a place for us na sabi niya, ito, walang pwedeng makialam sa lugar na ito. At doon ko kayo dadalhin, mga kapatid, and this place that we have imagined. No, kahit saang lugar ka ngayon, yung sa New Zealand, ang daming nagpuntahan para magtrabaho. Ngayon, nagsilipatan sila, pati mga citizens doon, naglipatan ng Australia, kasi ang dami nang walang trabaho sa New Zealand, economic crisis. No, sa ibang lugar, ganun din sa Europe, sa London, no, yung mga riot doon, yung mga basagan, matitindi sila mag-riot, no? Talagang mga mall sinisira, ninanakawan, lahat. No, all around, mga kapatid, this place, our world has nothing better to offer to us. Wala, mga kapatid. Pero nung napunta tayo again ng church, Lord, dahil andyan na ako sa church, hindi na tuloy ako makapagtrabaho. No, hindi na tuloy ako makapunta ng abroad. No, ano yan? Pinagsasayangan ba natin yan? No, na dahil mas maraming pera sa abroad, Lord, wala namang masamang mag-overtime kahit sa trabaho natin. No, basta siguraduhin natin, mga kapatid, wag lang nating, yung bang give and take relationship. Lord, you've given me the strength. Binigyan mo ako ng lakas, binigyan mo ako ng good health, tatrabahuin ko ito dahil kailangan namin sa buhay namin ito. Pero pagdating ng araw at oras na para sa iyo, Lord, ito ay para sa iyo naman. Pero dati, mga kapatid, nahihirapan tayo. Why? Ang plano natin lagi, pera lang ng pera. Negosyo tayo por pera. Magtrabaho tayo por pera. No? Pero pag nabili mo na yung iPhone ngayon na bago, kinabukasan lang, hindi mo na ma-appreciate ulit yan. Yung bike na pinapangarap mo, pangarap din yan ng iba. No? Nakabili ka na ng kotse, pangarap din yan ng iba. No? Nung nakabili ka na ng kotse, nangangarap ka na naman na ngayon ng panibagong brand na kotse. Nung wala tayong kabusugan ng mga tao. No? No? Dahil ang isip natin palagi, better, the best, kung ano ang mayroon. Pero marami nang gumawa niyan, mga kapatid. No? At lahat ay nagsisilang. But Lord, we are so thankful because you're preparing us a place, mga kapatid. Andyan, basahin lang natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. No? This is the place, the best place that God has to offer. At in-offer niya ito sa atin, mga kapatid. No, sabi niya, but as it is written, in connection doon sa lugar na inihanda niya sa atin, mga kapatid, no, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things, the place which God hath prepared for them that love Him. No, sinigurado, parang kung sa pang iingganyo pa o commercial, anong tawag doon, yung advertisement. No, kung sa advertisement pa, wala nang ibang the best na advertisement kung hindi itong advertisement ni Jesus. Ano ang sabi niya? Eye hath not seen. No? Pag sinabi mong nakapunta ka na ng Norway, ng Sweden, ng Switzerland, di ba grabe, no? Ang lugar nila, pag tiningnan mo, picture perfect. Talagang, wow! Talagang mapapahanga ka. At yun, marami nang nakakita. Pero ang sabi ng Diyos natin, eye hath not seen. No, ang kaisipan mo ngayon, anong klaseng lugar kaya itong inahanda ng Diyos? No, bakit wala pa daw nakakita kahit sino nito? No, nor ear heard, lahat ng kwento, pati chismis, narinig na natin. Kahit hindi totoo, marami na tayong narinig. Pero itong mga bagay na ito, hindi pa narinig ng ating mga tainga. No? Anong klaseng preparation, anong klaseng lugar, bagay ang inihanda ng Diyos sa atin, mga kapatid? Neither have entered into the heart of man. Pag pinuntahan mo yung lugar, masaya ka, ganito, ganyan, gagastos ang tao
para lang makapag-travel, makapagsaya, makapagpa-enjoy, makapag-post, lahat kung anong pagkain, magawa nila. Pero pagdating sa bahay, nag-iisip ka na naman, saan na naman yung susunod? No satisfaction. No? Walang satisfaction. No? Napuntahan mo na dahil better, pero nakainan mo na dahil masarap, pero wala pa ring satisfaction. Pero anong sabi ng Diyos? Entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. No? Walang bayad. Ang kailangan lang natin ay mahalin si Jesus. No? Free lahat ng ito, mga kapatid. Wala tayong babayaran dito, provided ang sabi niya sa atin, para makuha mo yan, you must abide in me. And I will abide in you. Sabi niya, gusto mong makasama sa rapture, magstay ka rito. Huwag mo akong layuan, huwag mo akong talikuran. No, dahil pag tumalikod ka, ibig sabihin, wala ka ng interes sa akin. No? Hindi naman unfair ang Diyos. Naihanda niya ang lugar na ito sa atin na nagsusumikap, tapos ikaw tumalikod sa Kanya. Tapos anong sasabihin niya? Lord, have mercy. No? No, Lord, kahit huli man, pwede pa rin. Depende na yan sa desisyon ng Diyos natin, mga kapatid. No, ito ang lugar na pinangako ng Diyos sa atin. Ito yung lugar na kahit bilyonaryo ka, hindi mo kayang puntahan. Kahit si Elon Musk ka pa, no, hindi mo kayang puntahan ang lugar na ito. No, kung kahit matalino ka, may pera ka, mayaman ka, may power ka, sa mundong ito, ang lugar na inihanda ng Diyos, hindi mo pwedeng puntahan ito. No, dahil ito ay pinangako lang ng Diyos sa mga taong mahal niya at nagmamahal sa Kanya. No? Because this place is a place for the children of God and heirs of God. No? Andyan sa Romans. But God will bring us to a place, ito ang lugar, mga kapatid, na inihanda ng Diyos sa atin. Ito ang lugar. No? Ano bang buhay natin dito sa mundo? No? It's about knowing our God. Dahil ang buhay natin, pag tayo namatay, wala tayong haharapin kung hindi ang Diyos lang na naglikha sa atin. No? At ito ang gusto niyang ibaon sa atin, mga kapatid, hanggat tayo ay may buhay, kilalanin natin siya. Dahil pagdating doon, ano ang sabi niya? Sino ka? I knew you not. Hindi kita kilala. No? At ito ang ino-offer sa atin ng Diyos, mga kapatid, yung lugar, dahil pag physical na lugar, sisirain natin. No? Ganon ang naturalisa natin ng mga tao. Pero anong sabi ng Diyos? Okay, I will prepare a spiritual place sa inyo, yung lugar na yan, na kung saan andoon ako in my dwelling place, at ang lugar na ito, hindi pa naranasan ng tao. Why? Kahit may pera ka dito, masama loob mo. Kahit may pambili ka rito, kulang pa rin. Kahit nakapag-ipon ka na, wala pa rin. Wow, lahat may kulang. Kahit marami ka ng pera, problema. Wala kang pera, may problema. Pero ano ang sabi ng Diyos natin, mga kapatid, sa Revelation? This is a place na gusto niyang marating natin, mga kapatid. Revelation, malapit na dyan sa last chapter, our mga panghuling verse natin. Yan. Revelation, ito ang sabi niya, God will bring us into a place, sa Revelation 21, and this is the place na inihanda niya sa atin. God will bring us to a place where tears are gone. Sa verse 4, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Ito ang lugar, mga kapatid. Ano bang gusto natin? Gusto natin yung mga bagay na ito. Yung total comfort. God shall wipe away all tears from their eyes. Mga kapigatian natin, kalungkutan, problema lahat, sakit, kaya tayo umiyak. And there shall be no more death. Wala ng kamatayan sa lugar na ito, neither sorrow. Wala na rin kapigatian, kalungkutan, nor crying. Wala na rin pag-iyak, neither shall there be any more pain. Pag may naramdaman tayo, di ba, ang sakit.
Minsan sa sakit na yun, anong sinasabi natin? Lord, sana matanggal na. Lord, sana pahingayin mo muna ako. Lord, sana kunti lang. No, i-relax mo lang muna ako. No, at pag nawala naman, anong pakiramdam natin? Comfort. Neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. No, sa lahat ng pangarap natin sa buhay, mga kapatid, no, hindi naman masamang mangarap, hindi masamang magtrabaho, mag-impok, mag-save, lahat. But again, wag nating itutok ang buhay natin na hanggang dito lang sa mundo. No? Mayroong lugar na inihanda ang Diyos natin, mga kapatid, the best place na lugar na para lang sa atin, at ang lugar na iyon ay talagang inihanda niya for a special people like us. No? Ano lang ang kailangan nating gawin, mga kapatid? We must continue to serve God. No? And if we are looking for a better place, this place is the best for us. No? Hindi ibig sabihin na walang na wala ng troubles, may trials, mayroon. Pero pag umalis pa tayo sa lugar na ito, na inihanda ng Diyos sa atin, alam na natin ang buhay kung anong buhay natin dati doon, mga kapatid. And we are speaking spiritually. No? Pero pagdating natin dito, lahat yun halos, lahat na bura, problema, lahat ng yung mga hindi kasigurado, uncertainties, lahat ng yun, mga kapatid, na bura because of this place that God had prepared for us. And last verse, mga kapatid, kung tayo ay naghahanap ng lugar na the best para sa atin, ang Diyos naghahanap din ng lugar niya. No? At thank you, Lord, dahil tayo ay nagtagpo, Lord Jesus. Matthew 8:20, last verse. No. Last verse na natin ito. 8:20. And Jesus said unto him, no, sa umpisa na lang natin sa 18, Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. Sa 19, and a certain scribe came and said to him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Sabi niya ng isang skriba rito, matatalino, alam ang word of God. Sabi niya, gusto kong sumama sa iyo kahit saan mo gustong pumunta. No? At si Jesus naghahanap ng tao na magagamit niya. Pero yung tao na ito, hindi niya, sabi niya sa 20, and Jesus said unto him, the foxes have holes. No, yung mga foxes, ano ba sa Tagalog ang foxes? Mga lobo. No? Sabi niya, sila ay may mga lungga. And the birds of the air have nest. Yung mga ibon sa kalawakan, sila ay may mga pugad. But the Son of Man hath not where to lay his head. Sabi niya, pero ang anak ng tao, wala man lang siyang masandalan ng kanyang ulo, walang kapahingahan. And God is looking also for a place, mga kapatid. But Lord, we are so thankful and grateful na kami ay tinawag mo at binigyan mo kami ng Holy Ghost where you can rest, Lord Jesus. At magamit din tayo ni Jesus, mga kapatid. And again, if we are looking for a better place, there is no other place just like the place that we have, and for the rapture to come, the best place that God is preparing for us, which is in heaven, mga kapatid. Thank you, Jesus.